Posible nga kaya na magpalit ng import ng San Miguel Beer sa Game 2 ng laban nila kontra sa Barangay Ginebra. Ayon dito kasi sa mga observers, parang hindi fit itong si EJ Anusique dito sa San Miguel Beer dahil yung mga low post moves nito ay naging very predictable na at alam na ng Barangay Ginebra kung paano ito didepensahan. Nag-top score nga ito si Anusique dito sa San Miguel Beer, pero yung kanyang performance hindi natin masasabi na katulad nung kay Justin Brownlee. Nakita nyo naman ang pinagkaiba. Nung si Justin Brownlee umiscore nung sunod-sunod na mga puntos nung third quarter, doon nakaalagwa talaga ang Barangay Ginebra. Kaya masasabi natin na napakalaking bagay nito. Kaya sa ngayon, itong San Miguel Beer, kinakailangan pag-isipan siguro mabuti kung papalitan na nila itong si Anusique. Ang tanong, sino kaya pwede nilang ipalit? Well, pwedeng konsidera itong si Miles Powell kung available siya, or baka itong si Jordan Bell ang kunin nila. Hindi pa natin masabi, maraming ibang imports dyan na pwedeng kunin ng SMB na magagamit nila kung kinakailangan. Pero ang tanong, meron bang oras? Dahil syempre, ang anong araw na ngayon, sa tomorrow na, susunod na araw na yung laban ng San Miguel Beer at Barangay Ginebra. So kung magpapalit ng import ng San Miguel Beer, kailangan mabilisan. Katulad nung ginawa ng Magnolia dito kay Rayvonte Rice nung pinalit si Jabari Bird. Kaya ngayon, itong kinakailangan pag-aralang mabuti ng San Miguel. Kapag sila'y natalo pa sa Barangay Ginebra, delikado na ang lagay niyan. So kinakailangan mag-isip ng mabuti itong San Miguel kung anong adjustment ang kanilang gagawin. Nakita nga natin, tandaan natin, ang Barangay Ginebra ay marami pang injury, hindi kompleto lineup niyan, pero natambakan na nila itong SMB. Kaya sa ngayon, itong San Miguel kung magpapalit ng import, pwedeng makatulong yan, pwedeng makasama dahil hindi natin alam kung anong magiging kapalit, kung mahusay ba o hindi. Kaya ito ang magiging malaking desisyon na kailangan pag-aralan ni George Gallant at ng buong coaching staff ng SMB. Natambakan kagabi ang San Miguel Beer nitong Barangay Ginebra sa Game 1 ng kanilang serye. Nakita natin dikit lang yan first half, pero nung nagkasunod-sunod na yung mga 4-point shot ni Justin Brownlee at yung magandang scoring ni Stephen Holt, hindi na nakaporma ang Beermen. Pagkatapos ng game, sinabi ni Coach George Gallant na ang naging dahilan dyan ay yung kakulangan talaga nila ng effort. Hindi niya sinabing dahilan at hindi daw niya ginawang excuse yung pagiging pagod nila. Pero sinabi niya na talagang mas maganda ang naging performance ng Ginebra. Hindi nila napigilan yung depensa. Kung pinanood ninyo yung laban kagabi, ang ginagawa ng Barangay Ginebra, ini-space out nila yung floor. Parang tapos pinagpapasa-pasa nila hanggang itong San Miguel mapagod mag-rotate. At ang nangyayari dahil nga itong San Miguel sa tingin ng mga observers pagod na, ay hindi na nagkakaroon ng tsansa na mag-rotate dun sa mga tao nila. Kaya itong Barangay Ginebra madaling nakakahanap ng mga open na mga scorer. At yan ang dahilan kung ba't nila natambakan itong San Miguel Beer. Ibig sabihin, kahit kulang sa tao, itong si Coach Timco, nakita nyo dito na nautakan na naman niya. Itong si Coach George Gallant. At kinakailangan ngayon itong si George Gallant na bumawi dito sa Game 2. Sa ngayon kasi, ang sabi ng iba, masyado ng pagod ang SMB dahil sunod-sunod yung laro nila. Pero hindi naman niya kasalanan ng Ginebra. Ang problema sa SMB, 2-0 ang lamang nila sa Converge. Pinabayaan nila to na bumalik at ang nangyari nga nagkaroon pa ng Game 5. At of course, meron pa silang EASL game na pinaglaruan din na natalo naman sila. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra, syempre magte-take advantage ka sa ganitong klaseng sitwasyon. Lalo na, at nakita naman natin nag-struggle yung mga ibang scorers ng San Miguel Beer katulad ni Terence Romeo na 6 points lamang ang naiambag. Kaya abangan natin kung anong adjustment ang gagawin ni George Gallant dito sa Game 2. Sa ngayon, ang balita, itong Converge Fiber Xers daw ay gustong kunin itong si Dwight Howard bilang import sa Commissioner's Cup. Dito mo makikita na itong Converge talaga ay may pera. Ibig sabihin, kaya nila na makipagtapatan dito sa SMC kung gugustuhin at mukhang gusto na talaga. So ito talaga mukhang malaking bagay yan para dito sa Converge Fiber Xers. Kung makukuha nila si Dwight Howard, malaking bagay yan. At syempre, magiging malaking attraction yan para dito sa PBA. Yun ay kung magkakaroon sila ng agreement dito sa presyo ni Dwight Howard. Kung meron kang Dwight Howard, Justin Baltasar at Justin Arana, napakalakas niyan para dito sa Fiber Xers. Kaya yan ang aabangan natin kung makukuha nga nila. Siyempre yung ibang PBA teams gagawa din ng paraan para makakuha ng iba pang mga additional imports na magagamit nila. Kaya sa ngayon pwede nating masabi na itong si Dwight Howard,
Matagal na niya sinasabi na gustong maglaro sa PBA. Kung inyong maalala yung sinabi niya doon sa kanyang social media account, nagre-request nga siya sa PBA na alisin na yung height limit para siya ay makapaglaro. So sa ngayon inalis na nga yung height limit sa Commissioner's Cup, maglalaro na ito si Dwight Howard dito sa Commissioner's Cup para sa Converge. Kaya malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup. Asahan din natin na magkakaroon ng, syempre, magiging seryosong challenge dito sa kampyonato ang FiberXers kapag nagkataon. Kaya dito natin talaga makikita kung gaano kaseryoso itong FiberXers pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Kaya sa ngayon, masasabi natin talaga na itong Converge ay gagawin ang lahat para sila ay maging isa doon sa mga title threats talaga dito sa Commissioner's Cup. Maganda na nga yung naging performance nila dito sa PBA Commissioner's Cup, sa Governor's Cup rather, pero mas gusto nila na pagandahin pa yan. At dahil nga makukuha nila si Baltasar dito sa Commissioner's Cup, masasabi talaga natin na magiging isa to doon sa mga teams talaga na magkakaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Itong TNT Tropang Giga ay nanalo dito sa una nilang laban kontra sa Rain or Shine Elasto Painters at masasabi natin na wala namang masyadong nagulat dyan. Tumaban ng maganda itong ROS pero talagang mas nanaig yung husay at yung manpower nitong TNT Tropa. At ang sabi nga nila, must win na yung game 2 para dito sa Rain or Shine. Dito natin makikita ngayon talaga kung gaano kalakas yung lineup ng TNT. At sabi nga ng iba, pero medyo maaga pa, game 1 pa lang, pero mukhang inevitable daw yung rematch nitong si Justin Brownlee at si Ronde Hollis Jefferson. Mukhang yan ang inaabangan ng karamihan ngayon. Kung sakasakali na matuloy yan, syempre blockbuster yan para sa PBA. Pero of course, kung ikaw ang parang ang TNT Tropa, wala muna sa isip mo yan dahil ang tinitignan mo ngayon ay itong laban kontra sa Rain or Shine. Nakita natin nangyari sa San Miguel. Nung nag 2-0, nakafocus na sa Ginebra ang nangyari. Umabot ng game 5, kamuntik pa silang matalo. At ngayon nga, nasa semis, napagod ang SMB at natambakan sila sa game 1. So sigurado ako itong TNT Tropang Giga, ang focus niyan ay nandito lamang sa laban kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na alam natin na isa ring malakas na team. Tandaan natin na eliminate niyan ang Magnolia Chicken Templados Hotshots. So mukhang ito na ang magiging magandang sitwasyon ngayon. Kung sakasakali na matuloy yung laban ng TNT at Ginebra, dito natin makikita talaga kung sino ang magiging mas maganda performance. Pero kung sakasakali na itong TNT Tropa ay makaabante sa finals, siguradong gagawa ng adjustment si Coach Chot Reyes dahil iba syempre ang kalaban ng Ginebra kung sakasakali dahil alam natin ang Rain or Shine at San Miguel ay pwede pang bumawi. Ngayon itong TNT Tropang Giga, umpisa pa lamang itong conference na to, nakita natin kung gaano kaganda nilalaro nila at ang susi talaga dyan si Ronde Hollis Jefferson. So abangan na lang natin kung ano magiging bagong adjustment nitong si Coach Yengyao sa Game 2 dahil magiging mabigat na kalaban nitong TNT. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Michael D, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Mitch Bagares, si Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, Katsakino Dukusin, si Jervin Chris, si Enju, Dexter Domer, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.